Hello everyone, and welcome back to my channel. And if you are new to my channel, don't forget to subscribe, like, and share para parati kayong updated sa ating mga latest vlogs. And welcome back sa part 3 ng ating special feature para sa filmography ng nag-iisa nating idolo na si Julie Vega. Kaya't huwag na nating patagalin pa. Kwentuhan tayo tungkol kay Julie. At muntik ko nang makalimutan guys, dahil nung last week ay nakalimutan kong isama ang isa sa pinaka-importanteng pelikula at ito ay ang Durugin si Totoy Bato na pang-13 pelikulang nagawa ni Julie under FPJ Productions. This was a very remarkable and memorable movie for Julie dahil first time niya makakasama in a full-length movie si Mr. Fernando Poe Jr. kasama rin si Miss Charo Santos, and ang original playdate nito ay November 9, 1979. And this was a sequel of the earlier movie of FPJ entitled Totoy Bato. At ginampanan dito ni Julie ang karakter ni Lucia na nag-iisang anak ni FPJ at ni Charo who has been discovered by the doctors na meron pala itong malubhang sakit na leukemia. Nahilo raw siya sa klase kaya hinati siya dito ni Miss Gomez. Mahuli lang po ako, tay. Pagkatapos na wala ako naramdaman. Baka ginutom ka. Nagalmusal ka ba? Opo. Itay, ano sabi ng doktor? May sakit po ba ako? Wala. Ang sabi ng doktor, kailangan maiwan ka muna rito para ma-examine ka. Eh di may sakit po ako. Wala. Gusto niya lang malaman kung bakit ka nahihilo eh. Masama bang pakiramdam mo? Hindi ho, ina. May pasalubong kayo sa akin. O anak, nakalimutan kong dumaan sa palengke. Nahilo ka pa ba? Hindi na ho ako nahihilo ngayon. Sa story ng pelikula, syempre pa ay isang sikat at tanyag na boksingero dito si FPJ. Subalit ito ay kanyang tinalikuran na nang ito ay mag-asawa at ipinangako nito sa kanyang asawa na hindi na nito babalikan dahil ito ay isang delikadong laro. Ngunit isang araw ay napilitang bumalik si FPJ sa pagiging boksingero kapalit ang isang malaking laban at syempre pa ang malaking gantimpala o premyo kapag siya ay nanalo. Toy, may magandang balita. May bago kang laban. Kailangan ka ni Damian, kaya lumuwas ka. Kailan daw dapat akong lumuwas? Kumari bukas. At ito ay inilihim niya sa kanyang asawa at anak dahil wala na siyang ibang maisip na paraan dahil ito ay nangangailangan ng malaking halaga para maipagamot niya at matustusan ang gamutan ng kanyang anak. Tay, umuwi na po tayo. Huwag niyo na po akong iiwang nag-iisa. Natatakot po ako. At syempre pa ay nalaman din ito ng kanyang asawa. Subalit huli na dahil ang laban ay nakatakda ng maganap at ipinaliwanag din naman ni FPJ at ito na ang magsisilbing huling laban para sa kanya. Siguro naman hindi ko na kailangan itanong sa'yo kung saan galing ang perang pinamili mo. Kaya kinito rin parang Damian sa shop niya. Kay Damian? Sinong lulukohin mo? Alam ko nakipaglaban ka na naman. Hindi mo pa rin makalimutan, ano? Alam mo, Totoy, laos ka na. Ang mabuti sa'yo, umuwi na lang ng probinsya at magbungkal ng lupa. Sumayawa sa sarili mo. Papatayin ka nun. Ang mahalaga ay ang mapasikat natin muli si Totoy hanggang sa maitapat natin siya kay Leo. Ngayon, pagdating ng laban sa kasusugat, eh natural kay Leo. Alam mo, hindi mananalo si Totoy kay Leo. Alalahanin mo. Kaya ka lumalaban dahil kay Cecilia. Lumuwas ka na ng Maynila para makapag-isayo. Yan ang unang gawin mo. Mag-ensayo at magpakondisyon. At ang isa sa sinasabing pinaka-highlight ng pelikula ay nang lihim na makapasok itong si Lucia sa arena kung saan nagaganap ang laban ng kanyang ama. Alita ko, ang laki ng pusta. Ang pinagsama-sama, ang pusta ni Totoy Bato, abot ng 500,000. Tara, sunod ba tayo? Oo. Sabado ng gabi. Magkita tayo rito. At ang bata nga ay nakalapit sa boxing rink kung saan nagaganap ang laban ng kanyang ama at nang bumagsak si FPJ ay nilapitan ito ni Julie at nagmamakaawa sa kanyang sugatang ama na huwag nang ituloy ang laban at pumasok naman dito si Charo Santos at sinabi niyang, "Lumaban ka, Totoy, tapusin mo ang laban."
Tumayo ka! Turugin mo! Turugin mo! Na talaga namang tumatak sa puso at sa mga tagahangan ni FPJ at ng pelikula. At sa eksena rin yon nagpamalas ng kanyang husay sa pagganap si Julie, kung kaya naman ito ay nanalong Best Child Actress for FAMAS the following year in 1980. At hindi lang yun guys, maging si FPJ ay nanalo rin ng Best Actor for FAMAS ng nasabing taon din. So, sa pelikulang ito ay parehong nanalo si FPJ at si Julie. And para naman sa pang-14 na pelikulang nagawa ni Julie, ito ay ang Mother Dear, na ipinalabas noong June of 1982. And ito rin ang nagsilbing pinakaunang pelikula or debut movie ni Julie under Regal Films. Matagal na palang gustong kunin ni Mother Lily si Julie para maging one of her Regal babies. Kaya lang, Julie was tied up sa Larry Santiago Production for an exclusive contract. And finally, nang matapos ang kontrata ni Julie under LSP noong summer of 1982, ay hindi nagpatumpik-tumpik itong si Mother Lily at kaagad niyang kinuha ang serbisyo ni Julie para maging isang Regal baby. At si Julie ay nag-signed up for a 3-year, 8 pictures contract. Although it is a non-exclusive contract at pwede rin gumawa si Julie ng ibang projects or pelikula outside Regal basta't meron itong pahintulot ni Mother Lily. Kung kaya't very happy si Mother Lily when she finally got Julie as one of her crybabies ng Regal. And Mother Dear was a star-studded one of the biggest movies produced by Regal Films in that year of 1982. And this was directed by Lino Broca. And as a trivia on the movie, alam nyo ba guys na sa original script ng Mother Dear ay love interest talaga ni Edgar Mande si Julie. Yun nga, magiging magka-love team sana sila. But it was the personal decision of Direk Lino Broca na baguhin ang script nito. Kung kaya't pinalabas na lamang dito na ang karakter ni Edgar Mande ay naging tiyuhin na lamang ni Julie sa movie at walang naganap na love story or love team. Dahil sinabi ni Direk Lino that he felt that Julie was too young to be involved in a love story sa movie. At syempre pa, ginampanan ni Julie rito ang bastardang anak ni Nestor de Villa at ang gumaganap naman na asawa niya rito ay si Miss Gloria Romero. At meron silang dalawang anak sa karakter ni Albert Martinez at ni Christine Garcia. At nang mamatay ang mother ni Julie sa story, ay kinupkup ito at pinatira sa poder ng pamilya ni Nestor de Villa. Ngunit ito ay hindi nagustuhan ng mga anak na si Christine at si Albert. Ngunit nang maaksidente sa isang tagpo ng pelikula si Nestor de Villa, to ay ma-ospital, ay hiniling nito na magkasundo-sundo na ang mga magkakapatid. At ito naman ay nagkaroon ng happy ending dahil sa pagtatapos ng pelikula ay yun nga, nagkasundo-sundo na rin ang magkakapatid. At ang pang-15 na ginawang pelikula ni Julie ay ang Roman Rapido under BHS Films or Ben S. Hernandez. Ang BSH Films ang nag-produce din ng surprise big hit na Mga Basang Sisiw. Kung kaya't hindi ninyo ipagtataka na sa pelikulang ito na Roman Rapido ay first time na makakasama ng hari ng pelikulang Pilipino na si FPJ ang Mga Basang Sisiw girls na kinabibilangan nila Julie, Janice, Cheche at Cheryl Cruz. At sa pelikulang ito rin ay kasama sila Anita Linda, si Dang Cecilio at si Miss Helen Vela. This was originally shown on November 13, 1982. Sa pagdaan ng mga panahon ay isa ang Roman Rapido sa pinakamalaking pelikula at paboritong ginawa ni FPJ. And this was directed by Mr. Arhel Joseph. Ang setting ng pelikulang ito was way back then in the 1940s kung saan naganap ang gera at pagkatapos ng World War II sa Pilipinas. Bakit kayo nag-aaway, mga anak? Mga anak! Inay, panahon na para malaman namin dalawa kung sino tunay ninyo anak. Si Greg, ang tunay kong anak. Si The King
ay ang ampon ni Miss Anita Linda at ang tunay na anak naman nito ay si Ruel Vernal at syempre pa ay galit na galit ito at hindi niya matanggap si Roman bilang kanyang kapatid. And nung Japanese War, para makaiwas ito sa masalimuot na gera, ay kumampi ito sa mga Japanese soldiers. In fact, ay nagkaroon pa ito ng posisyon during the Japanese occupation. At ito rin ang nagsisilbing tagaturo o chuchu kung saan nagtatago ang mga gerilya o ang mga Pilipino. Buhay pa pala ang kapatid kong ampon. Mapanganib na narito ka. Baka pati inay mong mahal. Madamay. May napansin ako sa'yo. Oo, ang bigkis ng alipin. Ito ang tatak ng kapangyarihan at kaligtasan. Kung yan ay kapangyarihan at kaligtasan sa'yo, sa akin na hindi. At si Maming, na karakter naman na ginagampanan ni Miss Helen Vela, ay sila ang mga nagligtas para sa mga binihag ng Hapon. Kilala ko siya. Taga kabilang bayan. Si Roman Rapido. Kailangan ko ang magagaling na mga kasama. At gusto ko ring malaman kung bakit Rapido ang ginagamit niyang apelido. At sa pelikulang ito, na pagkatapos ng gera ay inampuna ang mga bata ni FPJ at ng kanyang asawa na si Dang Cecilio. Ano ka ba? Kumakain ka na, hindi pa nag-uumpisa. Eh, tinitikman ko lang naman eh. Mamaya ka na tumikim pag nag-uumpisa na. Ay! Ang nanay, maming! Ako! Bisig niya ako. Ay, Maligayang bati! Ang bilis talaga ng panahon, ano, Roman? Ang lalaki ng mga bata. Ilang tulog pa, may aakitan ng ligaw sa mga yan. Bilisan mo naman, ang bagal-bagal mo eh. Ito na nga, nagmamadali na oh. At ang pinaka-highlight ng pelikulang ito na talaga namang tumatak sa isip ng mga tao at nagpahanga sa pelikula ay nang pasukin ang bahay nila Roman ng mga kontrabidang sila Ruel Vernal at Johnny Wilson na syempre pa pamula nung gera ay galit na at gustong maghiganti kay Roman. At para sa mga nakapanood sa inyo, andito yung mga bugbugan scenes at hindi lang si FPJ ang ginulpi rito, kundi pati na rin ang mga bata. Sila Helen Vela, sila Dang Cecilio, at talaga namang very intense ang mga eksenang kinunan. Kung may lahi ka ng pusa, kami siyam na buhay, ito na ang iyong katapusan! Roman Ampon! Tiniyak mo ang pagkikita natin muli! Ikaw o ako! Masahol ka ba sa asong lulri? Sarili mo nila! Roman! Tama na! Isang tuwas!
Pati na rin noong nakatayo si Cora at si Carmen na ginampanan ni Julie at Janice at kinuha ng mga ito sa lumang baol ang 2 baril ni Roman at ito ay nihagis mula sa bintana. At nang makuha ni Roman ang baril ay doon nito isa-isang pinagbabaril ang mga kontrabida kasama na rin ang mga goons nito. Nalasap mo na rin ang sakit na ipinadama mo sa akin. Hindi ba? Ha? And believe me guys, nung bata pa ako, ay 3 beses ko itong napanood sa sinihan. Isa noon sa Laguna, ang pangalawa noon nung kami ay nasa Legazpi City sa Bicol. At ang pangatlo ay nang muling i-showing ito para sa 10th year anniversary ng pelikula. At ito ay pinalabas noon sa Live Theater, kung alam niyo yon, sa Quezon Boulevard sa Quiapo. At talaga namang marami pa rin ang mga nanood noon. Syempre, isa na ako roon. And for the number 16 movie na nagawa ni Julie at isa sa mga personal favorite ni FPJ ay Isang Bala Ka Lang na originally ipinalabas noong April 15, 1983. Sabi noon ng mga critics sa showbiz ay naging paborito na daw talaga ni FPJ na makasama si Julie sa kanyang mga pelikula. Because this is the 3rd time na magkakasama si The King at ang soap opera princess na si Julie Vega. Siguro obvious din naman dahil ninong ni Julie si FPJ. Ginampanan ni FPJ ang karakter ni Berting Rodriguez na nakulong ito for a decade dahil sa pagtatanggol naman sa kanyang asawa at paglabas nito ng kulungan ay nangako ito na magpapakabait na hindi na ito sasabak pa sa kahit na anumang gulo. At nang muli itong makalaya, ay muli nitong nakasama ang kanyang nag-iisang anak sa katauhan naman ng karakter ni Angela Rodriguez na ginagampanan ni Julie. At ang nagpalaki rito ay ang kaniyang tiyahin na si Esther, na karakter naman na ginagampanan ni Marian de la Riva. At sa pagdaan ng storya ay nais na talagang magpakabait at lumayo sa kung anumang gulo itong si Berting, pero talaga yatang malapit at pinaglalaruan ng tadhana para masubok ang kanyang kakayahan para sa mga kontrabidang humahamon sa kanyang katapangan. At actually sa movie pa ay napagkamalan ni Angela na duwag ang kanyang ama sapagkat hindi man lamang nito maipagtanggol ang sarili kahit na ito ay kinukot siya at kahit na ito ay binubugbog na ng mga karakter nila Paquito Diaz at marami pang ibang mga goons. Ba't kayo ganyan? Ba't hindi kayo lumaban ni Tay? Ba't hindi kayo lumaban? Ano ba kayo, Tay? Duwag? Duwag kayo, Tay? Duwag! Duwag! Angela? Anong ginagawa mo? Aalis na ako sa bahay na to. Ano nangyari? Ba't hindi sa tanungin mo? Huwag ka magsalita ng ganyan. Siguro may dahilan kung bakit. Alam ko dahilan. Kasi duwag. Duwag! 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 Huwag mong matawag-tawag dito ng ama kahit kailan. Mabibigla ka kasi sasabihin ko. Ang tatay mo, hindi nang galing sa ibang bansa. Nabilanggo siya ng
12 taon. Dahil sa pagpatay sa pumatlang sa ina, malaking hirap ang dinanas niya sa loob ng bilangguan. Unti-unti na siya nawawala ng pag-asa. Ikaw lang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Hindi ko niya nakalimutan kahit na minsan man. Tay, pasensya na kayo sa mga nasabi ko kahapon. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko kasi alam ito eh. Patawarin niyo ako, Tay. Angela, yung bang makita kung paano ako makipaglaban? Tay, Halika pa, kikita ko sa'yo. huwag na, nakainom kayo eh. Hindi, halika, makita ko sa'yo. Halika! At dumating ang araw na nire-recruit naman itong si Berting ng karakter ni Johnny Wilson para maging kanyang kanang kamay at hahawak sa isa sa mga iligal na negosyo nito. Ngunit syempre ay hindi pumayag si Berting at ito ang ikinagalit ng matindi ni Johnny Wilson. Ikaw pala si Berting. Siguro naman kahit hindi tayo nakikita kilala mo na ako. Kilala kita, Mr. Yan. Alam kong gusto mong maghari-harian sa pier sapagkat ambisyoso kang tao. Ipinapaalala ko lamang sa'yo na napakaliit mo para kalabanin ako. Alam mo bang para ka lamang alikabok sa gitna ng tipagan? Pinaalalanan din kita, Mr. Yan. Ang maliit na likabok ay nakakapil at madalas nakakabulag. Alam mo bang kumonti kang tamaan ng aking anak? Kung may nangyari sa aking anak, huwag mo sabing malakas ka. Huwag mo sabing marami kang tawan. At huwag mo rin sabing marami kang selfie. Pare-pareho lang tayo. Isang bala ka lang. At dumating na nga ang araw ng kanyang paghihiganti. At ang nakakalungkot lamang dito ay ang kanyang anak na si Angela. Nang ito ay dinukot at ito ay dinala sa isang warehouse at tinurukan ito ng droga o ng morphine. At sa tindi ng droga na itinurok kay Angela ay hindi nito nakayanan ang bagsik ng gamot. Kung kaya't ito ay isinugod sa ospital at sa ilang oras lamang ay binawian na rin ito ng buhay. Tuloy dyan. Ang lahat ng gamot para sa sitwasyong ito ay naibigay na namin. Kaya wala tayong magagawa, kundi maghintay. Angela. Hindi kita iiwan, anak. Hindi kita iiwan. At dito na nagsimula ang paghihiganti ni Berting at isa-isa niyang tinugis ang mga salarin para maipaghiganti ang kamatayan ng nag-iisa niyang anak. At siguro ay hindi naman lingid sa inyong kaalaman na ang pelikulang Isang Bala Ka Lang ay talaga namang sumira sa takilya at ito ay ipinalabas ng mahigit o halos isang buwan through insisted public demand.
And just a trivia, and for your information, alam nyo ba na dahil sa husay ni Julie sa pagganap niya sa pelikulang ito, most especially dun sa mga eksena nang ito ay inaakay pagkatapos nitong maturukan ng droga at sa ospital kung saan siya ay nag-aagaw buhay, ay talaga namang nagpahanga para sa mga jurors ng taunang FAMAS. Kung kaya't si Julie was nominated as Best Supporting Actress in the following year, 1984. Subalit, ang nakakuha ng award ay walang iba kundi si Maricel Soriano para naman sa pelikula Saan Darating ang Umaga. And the movie was directed by the King himself, ngunit sa pangalang kanyang ginagamit na Ronaldo Reyes. And there you go, ladies and gentlemen. I do hope na nag-enjoy kayo as much as I do. And syempre, I would like to thank you all sa patuloy ninyong panonood, pagsuporta sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli, this has been Dennis Lester at magkita-kita naman tayo sa susunod kong vlog para sa part 4 and the final chapter ng filmography ng nag-iisang idolo natin si Julie Vega. Kung kaya, bye for now, kwentuhan tayo. Tungkol kay Julie. Bye!